Congressman Barbers, hindi naman siya balat sibuyas. Ang nangyari, parang nagtalop siya ng sibuyas. Di ba umiyak? I am sure after this hearing, left and right na yan, bantayan nyo. Sigurado ako, hindi ako nagkakamali. Oh, yun na nga, titira sila sa social media. Pag ikaw ay public official, Opo. hindi ka pwedeng balat sibuyas. Yun. Tama yun. Oo, dapat ikaw ay ini-expect mo na since pinasok mo yung politika, ay magkakaroon ng kritisismo laban sa'yo. Opo. Because ganyan talaga ang demokrasya eh. Meron kahit sino man ang karapatan na ikaw ay punahin. Opo. Unless it is scurrilous libel na talagang walang katotohanan na. Katotohanan. Hindi na kasama sa freedom of expression yon. Di ba sinabi na nga, may balm of clean conscience. Kung ikaw naman ay hindi totoo yung mga pinaparatang sa'yo bilang isang public official, doon ka na lang mag-find ng consolation. Huwag mo nang idemanda. Besides, kaya nga po, just to show you how protected free speech is when it comes to matters of public concern. Kasi di ba, politiko ka. Opo. Ikaw ay nasa pwesto. Kahit hindi ka nasa pwesto, ikaw ay public figure. Pag may kritisismo laban sa'yo, malice is never presumed if you are a public figure. Ayun. Kung pribadong mamamayan ka, malice will be presumed. The law itself presumes that the malicious, but that the derogatory imputation is malicious. Opo. Pero pag public figure, it is the complainant na dapat mag-prove ng malice. Opo. Because ang presumption is that there is absence of malice. Ayun. Ganun yun eh. Kaya nga, ang sabi ko nga, huwag kang magbalat sibuyas. Opo. Di ba? Ang kaso ang problema, si Congressman Barbers, hindi naman siya balat sibuyas. Ang nangyari, parang nagtalop siya ng sibuyas. Di ba umiyak? Ayos ah. Anyway, Pwede na rin. Ito naman sa Cebu province. Opo. Nalibasa ang balita ko sa mga kaibigan ko na taga Cebu. Marami tayong mga kaibigan dyan, mga classmates sa law school sa Ateneo sa Cebu, na tumataas daw ang rating nitong kandidato ng PDP laban, si Pam Baricuatro. Opo. Dahil nga sa backlash tungkol sa impeachment. Nagagalit yung mga taga roon sa Cebu province na yung mga kaalyado ng administrasyon nagkakaroon ng negativity pagdating sa public perception sa kanila. Kasi hindi maganda ang dating sa mga Cebuano nung impeachment. So, ang nangyayari, nag-solidify yung suporta in favor of PDP laban candidates. At umaakyat sa rating to si Pam Nalilipat Baricuatro. tuloy. Oo. Ito naman, kinakasuhan naman ng cyber libel Ganun ba? ni Governor Garcia. Opo. O ginagamit na naman ang kapangyarihan ng gobyerno. Sana lang hindi magpagamit ang NBI yung sa region doon. Otherwise, talagang nakakatakot ito eh. Lahat ng kalaban nila, kinakasuhan nila. Pag nakasuhan ka ba, attorney, anong mangyayari? Hindi, may kaso ka, Anong mahaharas ka. advantage? Hindi, ang advantage, di lumalabas na may makakatakbo. kasalanan ka, ginagamit sa propaganda ng kalaban mo. Hindi, makakatakbo ka. Demerit pala yun. Hindi naman disqualified ka pa. Dapat may Okay. final judgment Okay. na merong disqualification, either perpetual absolute disqualification or temporary absolute disqualification kung ano man yung krimen na Opo. you will be adjudged guilty of by final judgment. Opo. Pero attorney, nasa ano pa rin, nasa mga tao pa rin ang decision. Oo naman. Finally, di ba? Oo. Kumbaga, kahit na 10 beses nilang siraan yung tao, kung approve sa kanila yung nagawa ng tao, siguro hindi naman mangyayari yun. Pero ito, dirty tricks ito. Dirty Alam naman tricks. natin yan eh. Okay. Di ba? Opo. Di ba sinasabi naman ng Supreme Court, pag ikaw ay public official, Opo. hindi ka pwedeng balat sibuyas. Yun. Tama yun. Oo, dapat ikaw ay ini-expect mo na since pinasok mo yung politika, ay magkakaroon ng kritisismo laban sa'yo. Opo. Because ganyan talaga ang demokrasya eh. Opo. Meron kahit sino man ang karapatan na ikaw ay punahin. Opo. Unless it is scurrilous libel na talagang walang katotohanan na. Katotohanan.
hindi nakasama sa freedom of expression yon. Katulad ng ginawa ni Larry Gadon, yung pinagmumura si Raisa Robles. Oh. 'Di ba? Alam nyo, hindi ko rin gusto yun si Raisa Robles. I always disagree with her, pero grabe naman kasi yung ginawa sa kanya na pag-alipusta. Oh, I would not do that kahit I disagree with you. So etong nandito, 'di ba sinabi na nga, may balm of clean conscience. Kung ikaw naman ay hindi totoo yung mga pinaparatang sa'yo bilang isang public official, doon ka na lang mag-find ng consolation. Huwag mo nang idemanda. Besides, kaya nga po, just to show you how protected free speech is when it comes to matters of public concern. Kasi di ba, politiko ka. Opo. Ikaw ay nasa pwesto. Kahit hindi ka nasa pwesto, ikaw ay public figure. Pag may kritisismo laban sa'yo, malice is never presumed if you are a public figure. Ayun. Kung pribadong mamamayan ka, malice will be presumed. The law itself presumes that the malicious, but that the derogatory imputation is malicious. Opo. Pero pag public figure, it is the complainant na dapat mag-prove ng malice. Opo. Because ang presumption is that there is absence of malice. Ayun. Ganun yun eh. Kaya nga, ang sabi ko nga, huwag kang magbalat sibuyas. Opo. Di ba? Ang kaso ang problema, si Congressman Barbers, hindi naman siya balat sibuyas. Ang nangyari, parang nagtalop siya ng sibuyas. Di ba umiyak? Ganun ba yun? Pero attorney, tingin ko naman kay Pangulong BBM, baka nakikiramdam muna siya. Kaya hindi siya nagkikibo sa mga ginagawa ng Alin? mga ano niya. Hindi. Dapat command responsibility. Dapat the policy is set by the chief executive dahil yung NBI, yung DOJ, yung DILG, yan ay lahat yan under the executive branch. Okay. Kung anong policy niyan, gumagaya lang yan kung anong nakikita nila sa chief executive. Bakit? Because lalong-lalo na yung mga cabinet secretaries, yun yung principle ng qualified political agency. Alter ego sila ng presidente. Extension sila ng presidente. Okay. Yung presidente ang pwede magsabi sa kanila, wag nating i-persecute yung mga political opponents natin. Parehas tayo. Kay kakampi, kay kalaban, pagdating sa mga reklamo, parehas. Hindi nangyayari yun eh. Ito lamang kay Teves. Yung 10 testigo laban sa kanya, ito paulit-ulit kong sinasabi. Kung ordinaryo lamang ang circumstances, nag-recant, umatras, hindi mo na pa-filean yan eh. Kasi hindi ka naman makakakuha ng conviction, lalo-lalo na ngayon. For some reason, tinaas ni Boying Remulla yung bar na dapat hindi lang probable cause with a reasonable certainty of conviction. Na ako nagtataka kasi yung meaning ng probable cause ay may set meaning na yan eh sa jurisprudence. Anyway, bahala sila. Kung ordinaryong tao yan, hindi pa file yan. Pero ito, final. Kahit alam nila, mahihirapan sila na makakuha ng conviction. Anyway, bahala sila sa buhay nila. But they're wasting the resources of the people. Yun lang. Yun ang mabigat eh. Opo. So, talagang ang nakakatakot dyan, they are bending the law. Katulad yung ginagawa ng Quadcom. Ang problema naman kasi walang nakikinig sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, huwag natin i-impeach yan. The life of one single Filipino will not be improved by impeaching the Vice President. Ano nangyari? Hindi lang na-impeach, yung anak pa niya ang nangunguna sa pag-move ng impeachment. Mismong anak niya hindi nakikinig sa kanya. Anong klaseng leadership yan? Sad naman yun, sad. Oo nga eh. Pero, sabi nga it's a benefit of the doubt. Ay, hindi. Let's listen to But I doubt the benefit. Kalungkot naman yan, attorney. Oo, magulo dito sa atin eh. Pero Kung ano-anong attorney, pinagagagawa eh.